Isang mahalagang anunsyo ang umalingaw sa paligid na nagdedeklara ng isang ganap na hari. Sa itaas, kalmado ngunit seryoso ang hitsura ng bida na si Lu Sheng habang nakatayo. Sa ibaba naman ay makikita si Deluzzi na nakahalukip-kip, suot ang kanyang puting kapa, habang naghihintay sa susunod na mangyayari. Matapos marinig ang dalawang salitang yun, tila niyanig at nag-alab ang bawat ugat sa katawan ni Deluzzi. Nanlaki ang kanyang kakaibang mga mata at napanganga siya sa matinding gulat at hindi inaasahang revelasyon. Sa kabilang banda, masusing nagmamasid ang bida na si Lu Sheng, kitang-kita sa kanyang mukha at sa bahagyang pagkurap ng kanyang mga mata ang isang pahiwatig ng pananabik para sa kapanapanabik na pagsubok na ito. Habang nakatitig ng matalim, napaisip ang bida na kung mararating niya ang dulo ng tinatawag nilang landas patungo sa pagiging hari, sigurado na marami siyang makukuhang benepisyo at gantimpala. Alam niyang para sa kanyang layunin, kailangan niya ng napakaraming yaman at lakas, at mas marami ang makuha niya, mas mabuti. Biglang nagbago ang ihip ng hangin nang ideklara ng mahiwagang tinig na hindi maaaring magkasama ang dalawang hari sa iisang panahon. Idinagdag pa nito na sa huli, iisang tao lamang ang may karapatang lumakad sa landas patungo sa pagiging hari. Sa likod ng mga salitang ito, marangyang nakatayo ang isang gintong palasyo sa alapaap. Matapos magwika ng tinig mula sa kawalan, muli itong naging tahimik at lumipas ang sandali. Subalit ang kahulugan nito ay napakalinaw na para sa dalawang mandirigma. Tanging ang magwawagi lamang sa kanila ang may karapatang umapak sa ginto, marangya, at maluwalhating landas patungo sa pagiging hari habang sila ay nakalutang sa tapat ng naglalakihang mga tore. Dahil sa narinig, isang mapang-uyam at nakatatakot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Deluzzi. Bahagya niyang ginalaw ang kanyang mukha habang inuulit ng pabulong at may pagkasarkastiko sa kanyang sarili ang katagang dalawang hari sa iisang panahon. Hindi na napigilan ni Deluzzi ang kanyang sarili at bigla siyang humalakhak ng napakalakas sa buong paligid. Nanlilisik ang kanyang tatlong mata habang ipinapakita ang kanyang matatalas ng ngipin sa isang nakapaninindig balahibong ngiti. Buong puot at galit na nagtanong si Deluzzi kung ano ba ang kahangalan na pinagsasabi ng tinig na yun. Agad niyang ibinukas ang kanyang palad at nag-ipon ng naglalagablab na enerhiya, handang-handa na para sa isang malupit at mapangwasak na atake. Habang nababalot ang buo niyang katawan ng nakasisilaw at nagbabagang lakas, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang malaking sandata, buong pagmamalaki niyang isinigaw na walang dalawang hari na magyayari, dahil ang Heavenly Serpent ng henerasyong ito, mula simula hanggang sa katapusan, ay walang iba kundi siya lamang. Buong puot na isinigaw ni Deluzzi na siya lamang at wala nang iba ang nagmamay-ari ng titulong yon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang buong katawan ay binabalot ng naglalagablab at nag-aalimpayong lakas ng kuryente. Kasunod nito, nagpalabas siya ng isang malakas na sigaw ng digmaan habang buong puwersang iwinawasiwas ang kanyang hawak na sandata. Ang kanyang bawat galaw ay may kasamang matinding bigat at determinasyon na puksain ang sinumang haarang sa kanya. Isang nakahihindik na enerhiya ang biglang nanalasa sa buong kawalan, kung saan halos madurog at mapunit ang pinakaibabaw na bahagi ng kalawakan sa isang saglit lamang, isang dambuhalang liwanag ang bumagsak mula sa itaas na tila wawasak sa lahat. Ang buong paligid ay napuno ng nagtatalandikang mga kidlat at ng aura ng purong pagkawasak. Ang lugar na iyon ay tuluyan ng naging sariling teritoryo ni Deluzzi kung saan ang kanyang kapangyarihan ang naghahari, habang ang mga saksi sa paligid ay napipilitang magsalubong ang mga kamay upang protektahan ang kanilang mga sarili mula sa nagbabadyang panganib. Ang refleksyon ni Deluzzi, habang nakasakay sa isang malupit na bagyo ng kidlat at mabilis na sumusugod pasulong, ay malinaw na nakasalamin sa mga mata ng bida na si Lu Sheng, sa kabila ng nakatatakot na banta, na natiling kalmado at walang bahid ng takot ang kanyang ekspresyon. Dala ng kanyang nag-aalab na pagnanais na lumaban, ang higit sa 300 milyong extreme young immortal cells sa loob ng katawan ng bida ay sabay-sabay na nagbomba ng isang napakalupit na lakas na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Mahigpit niyang itinikom ang kanyang kamao habang ang maitim at mapanganib na aura ay nagsimulang mamuo sa paligid nito. Habang patuloy na dumadaloy ang pambihirang puwersang ito, ang madilim na enerhiya ay bumalat sa buong pangangatawan ng bida. Seryoso ang kanyang tingin habang hinahayaan ang kanyang sarili na tuluyang lamunin ang kanyang natatagong kapangyarihan. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Lu Sheng ay binalot naman ng isang purong puting liwanag, at ang kanyang buhok ay mabilis na humaba, na nagbago ang anyo tungo sa isang nagniningning na kulay puti habang sumasabay sa ihip ng malakas na enerhiya. Isang purong puting korona ang biglang lumitaw at nagningning sa kanyang noo,
Sa pagkakataong ito, dahan-daang ipinikit ng bida ang kanyang mga mata, tila tinatanggap ang kanyang ganap at banal na transformasyon. Ang kanyang tindig, aura, at ekspresyon ay tuluyan ang nagbago patungo sa isang estado ng pinakamataas at sukdulang pag-iral. Siya ay nagmistulang isang Diyos na nakatayo sa gitna ng naglalakihang pulang enerhiya, isang makapangyarihang nilalang na nakatingin pababa sa buong kalawakan. Sa gitna ng kanyang bagong anyo, tinitigan ng bida si Deluzzi ng may malamig na ngiti, mahinahon ngunit may kasamang matinding awtoridad na sinabi ng bida na nais pala ni Deluzzi na koronahan ang kanyang sarili bilang isang hari. Buong pagmamalaki at galit na sumagot si Deluzzi habang sumusugod, na ipinapaalala na siya ay isang Diyos at dapat malaman ng lahat na ang pagiging hari ay ipinagkakaloob lamang ng mga Diyos. Mabilis siyang bumaba mula sa itaas habang iwinawasiwas ang kanyang sandata pababa sa direksyon ng bida. Nagsalpukan ang dalawang dambuhalang puwersa sa isang matinding salpukan, ang pulang enerhiya ng bida at ang gintong kidlat ng atake ni Deluzzi ay naglikha ng isang napakalakas na pagsabog na yumanig sa buong paligid at nag-iwan ng mga guhit ng kuryente sa hangin. Sa ibaba, ang mga nakasaksing mandirigma ay napasigaw sa matinding gulat at kaba dahil sa tindi ng pressure na kanilang nararamdaman mula sa itaas, pawisan at hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha habang pinapanood ang nagaganap na labanan. Walang takot na sinalubong ng bida ang sandata ni Deluzzi gamit lamang ang kanyang sariling lakas, nagtagpo ang gintong liwanag at ang madilim, nag-aalab na aura ng bida sa isang napakalapit at mapanganib na distansya. Sa isang mabilis na pagkakataon, nagpalitan ang dalawa ng magkakasunod at malulupit na atake, ang bawat impact ay lumilikha ng matitinding shockwave na tila kayang madurog ang kahit na anong mahawakan nito sa bilis ng kanilang mga galaw. Napilitang mapaurong ang nakamasid na mandirigma habang pinapawisan ng malamig, napasigaw siya sa kanyang isipan na ang lakas ng dalawang nilalang na ito ay lubhang napakatindi at nakatatakot na para sa isang mortal. Naunawaan ng mga saksi na kung si Deluzzi ay isang malupit na pinuno na sumusupil at kumokontrol sa mga kidlat ng mundong mortal, siya ay isang puwersang mahirap tapatan ng sinuman. Ngunit sa kabilang banda, kung ganoon si Deluzzi, ang bida na si Lu Sheng naman ay maihahalin tulad sa isang tunay na Diyos na nakatayo at naghahari sa itaas mismo ng mortal na mundong iyon, taglay ang kanyang nakatatakot ng ngiti at nagliliwanag na mga mata. Habang patuloy na nagkakabangga ang kanilang naglalakihang pulang enerhiya at gintong kidlat, napagtanto ng lahat na silang dalawa ang pinaka-nakatatakot at pinaka-talented na mga henyo sa ilalim ng buong mabituing kalangitan na ito. Sa gitna ng lumalalang sagupaan, patuloy ang pagpapalitan ng malulupit na atake sa pagitan ng dalawa. Kitang-kita ang determinasyon sa mukha ni Deluzzi habang ang kanyang gintong lakas ay sumasalubong sa malawak at tila nagwawasak ng mundo na pulang enerhiya ng bida. Dahil sa bangis ng kanilang pagtutuos, ang mga puwersang pinakawalan ay nagdulot ng matinding pag-uga sa buong cosmic space. Sa ibaba, napasigaw sa takot ang mga nakamasid na mandirigma habang nararamdaman ang pagyanig ng buong paligid at ang pagbagsak ng mga pira-pirasong bato mula sa naglalakihang istruktura. Sa galit ni Deluzzi, muli siyang nagpakawala ng isang malakas at nakapapanginig na sigaw habang lalong nanlilisik ang kanyang tatlong nagliliwanag na mga mata. Lumitaw ang matitinding ugat sa kanyang noo, tanda ng pag-all-out sa kanyang lakas. Mula sa kaitaasan, buong bagsik niyang isinigaw ang pangalan ng kanyang pamosong teknik, ang Star Prison Wind Thunder Kill, habang nakalutang sa alapaap, itinaas niya ang kanyang kamay at nag-ipon ng naglalakihang gintong kidlat na handang-handa ng ihulog para sa isang mapangwasak na atake. Namangha at napasigaw ang nakasaksing mandirigma nang mapagtantong narating na pala ni Deluzzi ang tinatawag na Weapon Condensation Realm, isang pambihirang antas kung saan nagagawa niyang i-condense ang mga batas ng kalikasan upang maging isang malakas na sandata. Dagdag pa niya, hindi pa ba ay kagabi lang ito pumasok sa level 13, kaya naman ang talento nito ay sadyang lumalagpas na sa itinakda ng langit. Sa isang iglap, isang dambuhala at nakasisilaw na gintong liwanag ng kidlat ang bumuhos mula sa itaas pababa. Ang mapangwasak na enerhiyang ito ay tila isang higanteng haligi na handang lumamon at mag-iwan ng matinding pinsala sa kanyang target. Habang bumabagsak ang nakatatakot na lakas ni Deluzzi, biglang napasigaw ang babaeng mandirigma at sinabihan ang kanyang kasama na mag-antabay at tingnan ang ginagawa ni Lu Sheng. Napalingon naman ang kanyang kasama na may pagtataka sa kanyang mukha. Sa kabilang dako, dahan-daang itinaas ng bida ang kanyang kanang kamay na ngayon ay nababalot ng misteryoso at nagliliwanag na kulay lilang enerhiya,
ang kanyang mga daliri ay tila humuhubog ng isang bagay habang ang kuryente ay sumasayaw sa paligid ng kanyang palad. Gamit ang kanyang natatanging lakas, buong kumpas na itinaas ng bida ang kanyang mga bisig habang ang kulay lilang liwanag ay tuluyang nagbago ang anyo at naging isang malaking busog at pana, na bigyang diin ang kanyang seryosong mukha habang inihahanda ang kanyang ganting sa lakay. Bumuo si Lu Sheng ng isang busog sa gitna ng kawalan, at isang solong sinag ng liwanag ang mabilis na bumaril paitaas patungo sa kalangitan. Ang pagpapakawala ng panang ito ay napakasilaw at napakatindi, kung kaya't maging ang mismong espasyo ng kalawakan ay nagmukhang nag-aalab at nasusunog sa tindi ng kanyang kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang labanan ng dalawang dambuhala, ipinaliwanag sa narasayon na ang antas ng level 13 Lomasteri ay nahahati sa 5 magkakaibang realm. Ang unang antas ay tinatawag na First Realm Invocation, kung saan nagagawa ng isang mandirigma na tawagin ang kapangyarihan tulad ng lumulutang na apoy. Kasunod nito ang Second Realm Control, kung saan nagagawa na niyang hawakan at manipulahin ang apoy na ito sa kanyang sariling palad. Ipinakita sa susunod na mga larawan ang mas matataas na antas, ang Third Realm Weapon Condensation, kung saan ang kapangyarihan ng batas ay nagagawa ng hulmahin upang maging isang matatag at nagniningning na sandata. Sunod ay ang Fourth Realm Dominion, kung saan ang buong paligid ay nagagawa ng sakupin ng naglalakihang enerhiya, at ang pinakahuli ay ang Fifth Realm Fusion, kung saan ang kapangyarihan ay tuluyan ng sama-sama at nagiging iisa sa katawan ng mandirigma. Sa ibaba, seryosong nagkomento ang nakasaksing mandirigma na ang malaking nakararami sa mga level 13 martial artists ay nagagawa lamang manatili sa unang antas o First Realm. Idinagdag pa niya na ang kanilang pag-unawa sa mga batas na ito ay sadyang mababaw lamang, na maihahalin tulad sa isang sinaunang tao na naghahagis lamang ng mga bato. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paliwanag habang tanaw sa likod ang tila lumulutang na palasyo, na bilang mga senior na estudyante ng isang nangungunang akademya, sila mismo ay nakarating pa lamang sa ikalawang antas o Second Realm, ang Realm of Law Control. Sa antas na ito, nagagawa nilang gamitin ang kapangyarihan ng mga patakaran ng mas mahusay upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga atake ng kanilang mga kaaway. Subalit ang lahat ng ito ay nakuha nila sa pamamagitan ng napakahirap at masakit na pagsasanay, sa gitna ng nagtatalandikang kulay ube at gintong liwanag ng pagsasagupa ng dalawa. Labis siyang namangha dahil ang mga may talentong estudyanteng ito ay bago pa lamang nakalampas. Ngunit kapansin-pansin na agad nilang narating ang ikatlong antas, ang Weapon Condensation. Habang pinapawisan ng malapot ang mandirigma sa tindi ng kanyang nasasaksihan, inamin niya sa kanyang sarili na ang sinumang makagagawa ng ganito sa lugar na iyon ay maituturing ng isang kilala at tanyag na eksperto. Mas lalo siyang nabigla dahil si Lu Sheng at si Deluzzi ay pareho pa lamang na mga baguhan na hindi pa man lang opisyal na nakapapasok sa akademya, subalit sa kanilang pinakaunang salpukan, nagpakita na sila ng lakas at masteri sa batas na higit pa sa kanilang mga veteranong estudyante, na naging dahilan upang hindi nila mapigil ang mabigla ng husto. Naunawaan niya ang sitwasyon ni Deluzzi dahil alam niyang ito ay isang sovereign-level bloodline bearer, isang pambihirang nilalang na lumilitaw lamang minsan sa 1 bilyong taon, na pinapabura ng buong mabituing kalangitan at ang tunay na pinili ng tadhana. Makikita sa kanyang likod si Deluzzi na may nakatatakot na ngiti habang pinaliligiran ng mga kidlat. Ngunit lalong nagtaka ang lalaking mandirigma at napatanong sa kanyang sarili kung bakit nagagawa rin ito ng bida na si Lu Sheng. Habang tinitingnan ng kanyang kasama na may hawak na holographicong screen, hindi niya mapigil ang maguluhan sa kanyang mga nakikita. Agad na binuod ng lalaking mandirigma ang kanyang natuklasan mula sa screen habang pinapawisan. Napasigaw siya na hindi iyon tama, dahil ang bida ay hindi isang sovereign-level bloodline bearer at wala ring kahit anong mataas na antas ng dugo. Sa halip, lumabas sa pagsusuri na si Lu Sheng ay nagtataglay lamang ng isang ordinaryong immortal-level bloodline. Matapos marinig ang katotohanan ito, ang lalaking mandirigma ay napasigaw sa matinding gulat at hindi makapaniwala. Nanlaki ng husto ang kanyang mga mata at napanganga siya dahil sa matinding pagkabigla na ang isang ordinaryong immortal level ay nagagawang tapatan ang isang pinili ng tadhana.